Simulan ko po doon sa inyong sinasabi na wala namang problema sa nagpapakumbaba. Opo. Tama po naman 'yon, ano Yes, po. Ted. Opo, pero Senator Bato, nanonood ba kayo ng mga balita recently? Meron ba kayong chance na makapakinig o kaya po'y makapanood na marami ngayon ang nagre-replay ng inyong mga naging unang pahayag tungkol diyan sa ICC arrest warrant na yan. Halimbawa po yung kay Ginoong Trillanes, yung make my day, sige, ngak-ngak ka ng ngak, punta ka dito, pusasan mo ako. Even before that, ang dami po nito eh. Even in our show, sinabi po ninyo, before pa ho yung arrest warrant na yan, na kapag dumating yan, I will be man enough, haharapin ko yan, hindi ako takot. And then, yung eksena po na napanood ng mga Pilipino na kayo nagkukumahog na tumatakbo at iniiwasan yung NBI, how do we reconcile that? Well, Ted, that's a basic human instinct, no? Self-preservation. Self-preservation yan. Sino ba namang tanga na gusto magpapahuli? Sabihin na lang niyo ako na ako ay, okay lang, sabihin niyo ako na ako ay duwag. Pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga na nagpapahuli. Alam na puhulihin ka, magpapahuli ka. Hindi po ako ganun katanga na magpapahuli. Kaya I have to. Yung nangyari sa hagdanan is run for your life yun. Opo, pero yung nga pong pagpapakumbaba ngayon, pero yung pong inyong dating dati, no, na matapang, yung pong inyong dating na challenging, yung pong walang takot, di ba? Make my day. Meron pong mga ngayon, ano, reaksyon na ngayon ganyan kayo, pero nung una na kayo po'y nakaupo sa pwesto hanggang sa bago dumating itong ICC warrant of arrest, iba ho kayo nun eh. Paano po namin dapat tangkilikin yun? Kasi noon naman kasi, Ted, binigyan ako ng assurance ng Pangulong Marcos na never kami ni President Duterte pagkakanulo niya sa ICC. Yan sabi niya sa akin, 2 beses eh, na huwag ka maniwala dyan ba to? Hindi ko papasukin ng ICC dito dahil wala yung jurisdiction sa atin. Hindi na tayo membro ng ICC. Hindi kayo magagalaw ng ICC. Kasi kung gagawin ko yan, na is papayagan ko yung ICC makialam dito sa atin, after President Duterte, after you, sinong next? Baka kami na naman ang pakialaman ng ICC. So bakit ako papayag? So gano'n katapang yung aking stance noon. Dahil alam ko, ang stand ng Philippine government is not to cooperate with the ICC. Ngayon, bumaligtad, ipinagkanulo na yung Pangulong Duterte sa kanila. So, alangan naman magtapang-tapangan pa rin ako na hamunin ko si President BBM na, sige, isurrender niyo ako doon. Magkakakuan tayo dito. Mali yun. Mali yun. Opo, sige. Tao lang naman tayo, Ted. Tao lang tayo. Opo, Tao lang opo. tayo. Sorry po, tao lang. Ika nga po, lahat naman po tayo ay nahaharap sa iba't ibang uri po ng pagsubok personal. Pero doon po sa pananaw no, ng iba na matapang nga po kayo, nung una po sa war on drugs, binalikan din po namin yung inyong mga statement at that time, ano po, na naging bahagi na rin ngayon ng ICC investigation and ngayon po sa prosecution. Yung pong nangyari sa inyo sa hagdanan, naunawaan namin, sabi nga po ninyo, run for your life yan, di ba? Hindi ka naman tanga na magpapahuli sa kanila, magpapabitbit. Pero doon po sa iba, meron pong mga nakakaunawa sa inyo, meron pong naaawa sa inyo, pero meron pong mga ibang kaisipan din na nagsasabi na yung pong ganong eksena, halos madapa na po kayo, ay isa pong eksena na tila nakapagpapababa sa dignidad ng isang sitting senator and former chief PNP. Ano pong inyong take doon? Bababa talaga ang dignidad mo noon dahil tumakbo ka eh. Pero mas mababa ang dignidad mo kung ikaw ay tanga na magpapahuli. Walang kuha nito, hindi ginagamit ang utak nito. Kasi naman, Ted, yung mga nagkikita, before that, I would like to tell those bashers na you are entitled to your own opinion. You are entitled to your own opinion. Pero pag kayo ang nalagay sa aking kinasadlakan ngayon, I don't think hindi nyo gagawin yung ginawa ko. I am sure of that. Hindi kasi kayo ang
andito sa sitwasyon na ito. Pero pag kayo, ganun din naman siguro ang gagawin ninyo. Ang entitled kayo sa inyong opinion dyan. Respeto ko yung opinion ninyo. Pero ang alam ko, yung mga tao na nagbaba sa nangyari, ay yan yung mga tao na gustong mahuli talaga ako. Pero mas marami dyan ang nagsasabi na, Sir, huwag kang magpapahuli dyan sa mga dayuhan na yan. Huwag kang magpapasakop sa mga dayuhan sa ICC na yan. Mas marami ang tao na nagsasabi sa akin na huwag kang magpahuli, sir. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.